Fake news now, palusot later. Yan ang drama ng uploader ng viral video na dadaan daw si BP Sara sa Commonwealth. Palusot later. Okay, so pag-usapan natin yan maya-maya konti lang mga kutsero. Pero bago natin gawin yan as usual, tayo muna ay magpapasalamat sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po yung magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas na wala po remittance fees using Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ang Sendwave app. Pagka-download nyo ng app ay i-download nyo na rin gawa kayo ng account at ilagay nyo na rin yung bank account details dyan. At pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shops. At kapag ginamit nyo na rin ang aking promo code na Coach Jarrett, ay makakakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit! Kaya mga kutsero, gamitin na po sa Sendwave for all of your remittance needs. O yan na nga. Kamakailan lang mga kutsero, nagkaroon ng viral video. Okay, tungkol daw sa allegedly pagpapatigil ng trapiko sa Commonwealth para dumaan si VP Sara Duterte. It has been proven, mga kutsero, that this is fake news. Fake news yan, mga kutsero. Pero to remind everyone, no, para lang maalala nating lahat. Ito po kasi ang ganap. Okay, so si Teddy Casino ay nag-post ng isang video sa kanyang Twitter account. Okay. Ito po yon mga kutsero, yung kanyang pinost. So, yan. Yan. Sabi niya, Teddy Casino, sinarado ang isa sa pinaka-busy na kalsada sa bansa dahil tatawid ang isang VP. Kunyari pang VIP pero ang capital lang V tsaka P. Ano ba? Lulusot mo pa, Teddy Casino, obvious to obvious ka naman. Said to be by an ex-military man. Well, nagpaliwanag siya dyan. Mamaya panoorin natin yung paliwanag niya. Pero ito yung video, mga kutsero. Boss, ano to? Ano po reason? Sino po ito? Sino? BP. Pagkakabit lang po. VP Sara. So sinara niyo yung Commonwealth para dumaan si VP Sara? Dadaan lang po. Dadaan lang. Kukross lang po. Wow. Kukross lang po siya. Saglit lang po. Kukross si VP Sara, sinara niyo yung Commonwealth. Saglit lang po. Alright, sige. Kukross si VP Sara. Si VP Sara tatawid, kaya tumigil muna tayo. Tigil muna tayo dahil tatawid si VP Sara, ha? Ingat lang. OA ang... Wala pong magagalit. Si VP Sara po tatawid lang. OA mo, boy! Ano po, ha? Sobrang OA mo, boy! Tignan po, tatawid daw si VP Sara. OA yung wala. Alright. Ayun. Actually, kung papansin niyo yung video, umpisa pa lang, aggressive na siya, gigil na siya. Hindi natin alam kung ba't siya galit. Baka mag-away sila ng jowa niya o ng asawa niya o hindi ko alam. Okay, but yun. Ngayon, kumalat to. Okay. At nagsalita po ang Office of the Vice President dito. Ano uuna nilang sinabi? Unang sinabi, wala si VP Sara sa Manila, nasa Butuan siya. Tapos ang fake news. Pangalawa, inutusan niya ang QCPD na imbestigahan kung sino ba talaga ang tao na yan. Naglabas na ba ang QCPD ng impormasyon kung sino yan? Well, we don't know. But, hindi yun ang tutok natin dito. Ang tutok natin dito, mga katkotsero, si Teddy Casino ay nagkalat ng fake news. Nagkalat siya ng fake news at ayaw niyang panindigan yung pagkakalat niya ng fake news. Okay. Bakit? Kasi, mga kotsero, merong merong gagawin ang QCPD, nakakasuhan yung naglabas ng video. Bakit? Alam nyo mga kutsero, meron namang cause para kasuhan yan. Kasi, unang-una, fake news. Mali eh. At the very least, there's going to be a civil case. Kung hindi man criminal case, there's going to be a civil case. Si VP Sara, pwede siyang mag-file ng kaso rin. Civil. Pwede rin siyang mag-file ng slander.
Kasi kung paano in-address yung pangalan niya, parang nilalagyan ng mali siya yung akto ng paghaharang ng kalsada. Pwede namang sabihin na, si VP Sara ba? Okay. Hindi yata maganda yan. Pero sige, bahala kayo. Yun, pwede naman ganon. Pero hindi. May sarcasm doon sa tono na parang, mga walang kwenta tayong tao. Dadaan si VP Sara. Ganyan. Ganyan yung dating, di ba? So, pwede siyang tapos lalo pa na ipinapakalat ng mga taong katulad ni Teddy Casino na siya yun, si VP Sara yun, it's very, very likely na maghahabla itong si VP Sara. Okay. Napag-alaman na kung sino siya. Kung sino yung nag-upload. Okay. Ngayon, saan na yun? Ayan. Kinilala ni Lieutenant Colonel May Henyo, commander ng Holy Spirit Police Station, ang lalaki na si Janus Munar. Siya raw yung nag-upload ng video na kumalat. Ngayon, kakasuhan daw siya dahil dyan. Sa pagkakalat niya ng maling impormasyon. Take note guys mali po kasi yung ginawa niyang impormasyon. Buti sana kung tama Buti sana kung nandun talaga yung convoy ni VP Sara. Kung sino man itong nag-record na to, kung si Janus Munar man yan o pinadala lang sa kanya, sana you had the guts to wait and take a video of the VIP who's going to pass by. Tagalog, sana man lang nagkaroon ka ng bayag. Total naman, sinigaw-sigawan mo na yung pulis, nagsisigaw ka na dun sa gitna ng kalsada, sana nagkaroon ka ng bayag na intayin kung sino man yung VIP na yan, kuhaan siya ng video at makuha mo yung plate number. Hindi. Anong ginawa mo? Wala. Pinutol mo dun sa kung saan ka pabalik na yata nasasakyan mo noon o kung saan ka man nakasakay. Wala Wala ka rin balls Diba? Tapang lang gumawa ng eksena pero yung komprontahan na, wala. Nga. Ayan. Para napag-alaman na agad. Agad-agad. Kilala agad natin kung sino talaga yung pa-VIP na yan. Wala. Wala May kuha ka ba nung VIP? Wala. Hindi mo inintay. Dapat inintay mo na. Nandun ka na, nagwawala ka na So anyway, ayun, kakasuhan daw. Ayan sabi, eto. Sabi niya, ang dahilan daw ng May Henyo is this. Lieutenant Colonel May Henyo, commander of the Holy Spirit Police Station, identified the person as Janus Munar, whom she described as a staunch critic of Duterte based on his Facebook posts. We are baffled why he was in the middle of the road and trying to agitate the motorists. Tanong ko rin yan mga kotsero, bakit ka nasa gitna ng kalsada at parang gusto mong magkagulo doon? Buti tinawanan lang siya. Tinawanan lang siya ng mga nandun. Kasi mukha kasing tanga, di ba? Tinawanan lang siya. Sabi. Henyo said they are eyeing a cybercrime complaint against Munar but clarified that an investigation is still ongoing. Tapos, itong si Munar nagsalita. Ang sabi, vehemently denied that he was the one who took the video of the traffic along Commonwealth Avenue and approached a policeman who said they stopped the traffic to give way to Duterte. Sabi niya, I'm not the one who took the video and I'm not in any way related to the one who took it. Bakit nasa iyo? Sino nagpasa sa'yo? Mga kotsero, simple lang naman yan. Kung sino yung alamin natin. Sige, kung hindi ikaw, sino nagpasa sa'yo? Tapos kung sasabihin na, itong tao na to, yung nagpasa sa akin. Alamin ngayon natin, sino nagpasa sa kanya. Baka siya na yung gumawa. Pero kailangan mo pa rin panindigan itong ginawa mo. Kasi, at the very least, this is slander. Lalo na, mga kutsero, na nag-post siya, itong Janus Munar mismo. Nag-post siya, neto. Ito yung post niya, nung sinare niya yung video. Janus Munar. Ayan. Oh yeah! Tatawid daw si VP Sara, the confidential queen,
Bigyan daan yan! Pinangalanan mo, boy eh. Nasa butuan pala. Wala pala siya dyan. At the very least, slander. Makakasuhan ka slander. Tapos dahil online, you use your online portal to do it, then it's part of the cybercrime law. Cybercrime na yan. At the very least yun, at the very least. At most, ano ba? Ano pwede ikaso dito? Well, depende na sa PNP. Pero ako yung nakikita ko, slander. Kung magreklamo si VP Sara. But I doubt si VP Sara magkakaso. Si VP Sara pa ba? Maliit na bagay ito. Di na niya papansinin niya, pasikatin pa niya yung Janus Munar na yan. Baka yung police, kasi kailangan nila ipagtanggol yung dignidad nila. So baka yung mga police ang magabla. Pero yun nga, nagdadahilan nga to si Janus Munar. So ito yung pagdadahilan niya. Sabi niya, "Good morning po," sabi niya. I am Mr. Janus Munar and it is my real name. By the way, wala na po yung Facebook page niya. Deleted na yata niya yun. Or dini-activate muna siguro niya, nagpapalamig. Sabi niya, "I was mentioned by Police Lieutenant Colonel Mayhenio, the station commander of QCPD, Station 14, over an interview at Teleradyo, who uploaded the viral video in Commonwealth. May I clarify that I am not the main uploader of the video. It was sent to me by a friend through Messenger, which upon asking her, was also sent to her." Parang nagpapalusot na lang yata ito si Kuya. Ano to? Friend of a friend of a friend of a friend? Parang palusot na lang yata to, boy. "I am not also the one who took the video nor related to the one who took it." Sabi niya, okay, if you say so, but pwede ka naman gumawa ng statement sa presinto. "As a concerned citizen, I posted it because I want the public to know that to stop the traffic for a VIP to cross is a little excessive. And it is based on also on the pronouncement of the police who was in the video who's supposed to say things that are verified." O, pasa ng sisi. Pasa ka ng sisi, boy. Alam mo, boy, yung police, naparusahan na siya. Suspended siya right now. And I think he's undergoing an administrative investigation. So, naparusahan na siya. Ikaw, hindi pa. At yung mga kasama mo, hindi pa. Sabi mo kasi send by a friend, by a friend, by a friend, by a friend. Dami! "Yes, I am a critic of the VP, but I don't post anything that is false against her. I am a citizen and it is my right to ask accountability from our public servants." You just did! Ang sabi mo, "I don't post anything that is false against her." Yung pinost mo nga, fake eh. Yung post mo nga, false. And your opinions, yung opinion mo about politics, does not mean that it is either true or false. Opinion is opinion. It can be true and it can be false. Hindi porke paniniwala mo, dahil paniniwala mo, totoo na siya. Mali ba namin kung naniniwala ka na ang mundo ay flat? Malay ba namin kung naniniwala ka na ang mundo ay flat? Malay ba namin kung naniniwala ka na gender is subjective? Malay ba namin na naniniwala ka na ang sex ay hindi nakabase sa biology? Diba? Malay ba namin doon? Hindi namin alam at wala kaming pake. Ang importante sa amin ito, nag-post ka ng kasinungalingan. Ang importante sa amin, nag-post ka, number 1, ng kasinungalingan. Pangalawa, hindi mo pa binawi. Pangatlo, pinagtatanggol mo pa yung kasinungalingan mo. Kabobohan to. Ay, nako. Tapos, by mentioning my name in public, some avid supporters of the VP are now harassing me with harsh words in my FB account. Uy, welcome to the world of social media. Wag pa victim, boy. Nag-post ka? Nagkamali ka sa post mo? Binash ka? Sorry ka.
Tapos nagdadahilan pa siya dito, sabi niya. Sana po, verify niyo po muna if totoo yung bintang na ako yung kumuha or the main uploader of the video. It doesn't matter. Sa'yo nakita. Parang ganito yan. Halimbawa, meron taong binaril. Tapos, let's say hindi ikaw ang bumaril. Pero, nakuha sa possession mo ang baril. So, anong iisipin ng mga pulis? Malamang sa malamang, siya yung bumaril kasi nasa kanya yung baril. It's your job now to prove your innocence. Trabaho mong patunayan na inosente ka. Ikukwento mo ngayon kung paano ka nakakakuha ng baril. Pwede mong sabihin na, ay napulot ko lang dyan sa tabi-tabi. I-verify yun ng pulis. Ay hindi, binigay lang yan sa akin ng pinsan ko. Anong pangalan ng pinsan mo? I-verify yun ng pulis. Ganun yun. It doesn't work like how you want it to be. Upload ka ng video eh. Nag-upload ka, nung nag-viral siya at napatunayan kang mali, papabiktim ka? Ano ka? Pinagpala sa lalaking lahat. Diyos ko, reklamo ka. Gagawa ka ng eksena. Ayan no, tatawid daw si BP Sara, confidential queen. Bigyan daan yan. O, gagawa ka ng eksena. Tapos, nung sinita ka ng taong bayan dahil sa kabubuhan mo, biglang biktima ka. Lo? Siya yan. No? Wala na siyang FB eh. Nahanap ko yung FB niya kung active pa. Wala na. Baka gumawa na siya ng bagong account, troll account. Tapos may sinabi pa to si Teddy Casino. Sabi niya to. Bakit kakasuhan yung gumawa ng video nag-react lang siya sa sinabi ng pulis? Sabihin nyo kaya muna kung sino yung lintik na VIP na tumawid sa Commonwealth Avenue. Hoy, wag ka maglinis sa kalokohan mo. Isa ka rin sa mga dahilan kung bakit kumalat yung video na yan. Nag-sorry ka na ba kay VP Sara? Hindi, ang tigas ng mukha mo. Wala kang kredibilidad, Teddy Casino. Tigas ng mukha, wala. Yung gagawa ng chismis. Ipagkakalat niya yung chismis niya, tapos biglang tapos nung napatunayang mali, biglang forget it. Move on na tayo. Ba't kasi kailangan kasuhan yung nag-upload? Buisit ka, Teddy Casino. Patawa talaga yung utak niyo mga komunista eh, no? Patawa kayo eh. Isa pa to si Jesus Palsis. Sabi ni Jesus Palsis. Ayan na. Ay na. Sabi niya. Dami siyang sinabi. Yan. Tukol sa video. Wala rong There's no way under the law that uploading such a video was a cybercrime or any legal violation, etc. etc. Actually, there is. There is. Doon sa parte nung Janus Munar tsaka doon sa nag-upload. At the very least, doon sa nag-upload, alarms and scandal. At the very least. Alarms and scandal. Doon sa nag-upload. Nag-rumentado ka sa gitna ng Commonwealth. Si Bibi Sara, darating ka! Kapal na mukha. Diba? Ang tanga ng argument. Abogado pa naman to si Jesus Palsis. Sabi niya, first of all, Janus Munar is not the one who took the video. So what? So what? Sa kanya na-identify yung video eh. Kailangan siya imbestigahan. Diyos ko. Pangalawa, hindi raw pwedeng magkaso kasi cybercrime or any real violation. Huy! Baka naka-abogado ka, uy. Alam mo, meron tayong cybercrime law. Lahat ng nasa RPC upgraded sa cybercrime law. Wala siya. Special law pa yun. Pangatlo. Even if it wasn't the cop, public officials or politicians like Sara Duterte and QCPD should not be able to file cyber libel cases because the Constitution errs on the side of free speech and public accountability. Hoy! Hindi lang yon. Maraming provision ng Constitution, alam mo yan. Marami ring provision ang Article 3. Exempted ba sa Article 3
na sa Bill of Rights na ang mga government officials ay hindi pwedeng mag-file ng hindi sila pwedeng malibel. Diyos ko. Kaya nga may due process eh. Kaya nga yun ang proseso sa Constitution, may due process of law. Ba't yung sasabihin na hindi pwedeng magkaso? Hayaan yung magkaso, tapos hayaan yung magkorte ang magsabi na, oh, mali ka sa kaso mo. Diyos ko. Mali-mali talaga priorities and values ng Pilipinas. Hindi, ikaw lang mali-mali. Abogado ka pa naman. Kaya ka! Sila na Teddy Casino. Pero silang abogado. Ay, nako. Alam niyo mga kutsero, pag abogado ka at kinain ka ng sistema, ang ending mo yan si Jesus Palsis tsaka si tsaka si Teddy Casino. Ganon. But anyway mga kutsero, may this be a lesson learned sa atin na nag-e-engage in social media. May this be a lesson learned. For example, I say a lot of provocative things. Marami akong sinasabi na very, very provocative. At, but I take due care sa mga sinasabi ko. Nag-iingat ako. It's provocative, yes. Tulad niya, tulad sinabi ko kanina, abogado ba naman si Jesus Palsis tsaka si pero bobo. Diba? Yun. It's provocative, but, if you engage in public discourse, diba? Kapag nag-engage ka in public discourse at may kumontra sa'yo, at binaba niya sa level ng barubalan, huwag kayo mapipikon. Tulad nung Janus Monar, dinaan mo sa level ng barubalan, o di ba barubalin ka ng mga tao? Sorry ka. Ganun talaga yun. Wala kang magagawa. That's how society is. Ito yung nakakatawa sa mga dilawang pink CPP. Mag-uumpisa sila ng isang bagay, tapos hindi lang kayang tapusin na maayos. Ang ending pa, victim pa. Sa susunod, pag gagawa kayo ng kalokohan, siguraduhin yung kaya nyong tanggapin yung backlash na matatanggap nyo. So yan mga kutsero, hanggang dito lang po tayo muli sa video na ito. Ay maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. And please don't forget to click that subscribe button. Also, meron din tayong Facebook page. At huwag nyo rin po kalimutan na makiklik yung follow button na yarn. And I'll see all of you in our next video. God bless all of you and see you next time. Bye everyone. See you.